Hello there mga sisi! Meron naman tayong client na ayusin ang buhok. At itong client natin is a regular client. Actually, 7 years ko na itong hinahawakan tong hair niya. Pero yung pinaka-last niyang pariband sa akin is more than 2 years na din. Nagpahinga siya sa pagpapariband dahil yung hair niya naka-bleach ito na kinulayan niya ng itim. Matagal bago masundan yung last reband niya dahil gusto niya pababain muna yung parts na bleach at naitiman dahil ngayon gusto niya nitong pakulayan ng fall color. Gusto niya ng matingkad na color pero hindi gagamitan ng bleach, so ang gagawin natin, kukulayan natin siya ng matingkad. At syempre, explain natin sa client natin na pag sinabing matingkad or blonde, kung ano lang yung lalabas doon sa kanyang pinaka light color, yun lang yung kayang i-achieve sa kanyang hair. Alright mga sis, so ang gagawin natin ngayon is reband and color. At kung gusto nyo makita ang kanyang procedure kung paano ko siya ginawa, please keep on watching and let's get started. Alright mga sis, after ma-analyze na ma-prepare yung buhok ng aming client, and nag-start na kami dito sa first procedure na ginawa namin, which is hair color. So before kami nag-proceed sa rebanding process, ay inuna ko muna yung hair color ng ating client dahil gusto nga ng ating client is blonde or matingkad na color. Usually mga sis, pag nag-request ng ating client na matingkad or blonde yung hair color, so inuuna ko muna yung color bago ako mag-proceed sa ating rebanding process. In that case kasi mga sis, bago tayo mag-proceed sa rebanding, pag nakulayan na natin yung buhok ng ating client, mas papatingka rin pa ito lalo kapag in-apply na natin siya ng rebanding cream. And last week nga mga sis, meron din ako in-upload na reband with color na kung saan inuna natin yung reband bago yung hair color. So this time naman, yung procedure na gagawin natin is uunahin natin yung color bago natin siya i-reband. Ang disclaimer lang mga sis, ang ganitong procedure na inuuna ang color bago i-reband is nakadepende po sa klase ng buhok or status ng hair. Kung ang buhok ng ating client is healthy or coarse hair, pwede po ang ganitong process. Pero pag mga damage na, wag po ninyong kukulayan yung hair at i-reband dahil baka lalong masira ang buhok ng ating client. Ang disclaimer also mga sis, hindi ko po nare-recommend itong procedure sa mga hindi po professional hairstylist or yung mga nagdi-DIY lang kasi risky po ang ganitong process, maaaring masira ang inyong mga buhok. So wag nyo pong susubukan kung kayo ay magdi-DIY hair reband and color. And after nga ma-process natin ang kanyang hair color, ay binanlawan natin, shinampo, then ito na yung hair ng ating client. Then yung next step na ginawa namin dito is in-apply na namin siya ng rebanding cream number 1. At dahil rebanded yung ating hair 2 years ago, so inuna ko munang in-applyan yung kanyang pinaka-virgin hair bago ako nag-proceed doon sa application naman sa rebanded hair. Ipaprocess ko muna yan hanggang sa mag-develop yung kanyang rebanding cream 1 bago ako mag-proceed naman doon sa application sa may pinaka-rebanded hair niya or yung dating na bleach hair niya na kinulayan din ng itim. So kung mapapansin nyo, nasa dulo na rin ng kanyang hair yung parts na merong mga itim or nakulayan ng black. So, and after ma-process ang rebanding cream 1 sa buhok ng ating client, binanlawan na natin siya. So this is the hair ng ating client. After nyan ay i-blow dry natin. And this is a result ng ating client's hair after natin siyang ma-blow dry. So ayan na yung naging result ng ating hair color na in-apply natin sa ating client. At the same time, in-applyan ng rebanding cream 1. Bali yung hair color na shades na ginamit ko dyan is 8.3, golden blonde, 9%. At by the way mga sis, yung ating application naman sa rebanding cream 1 is wet application po yun. So kung mapapansin po natin din, yung ends ng kanyang hair is hindi na tablan or hindi nakapitan ng color dahil yan po ay yan nga yung nakulayan ng itim before. Next naman dito is paplansyahin na po natin yung buhok ng ating client. Alright mga sis, ito na yung ating client's hair after natin siyang ma-iron. So ang next naman dito, pahinga lang natin siya ng 10 minutes bago tayo mag-apply ng kanyang neutralizing cream. At ito na nga mga sis, na-apply na natin yung ating neutralizing cream sa ating client's hair. From root to ends po ang ating application dyan. At sa magtatanong na naman kung anong rebanding cream ang ginamit ko dito, Matrix rebanding po ang ating ginamit. So ibababad natin ito for about 20 minutes din babanlawan natin at isusunod natin i-apply yung kanyang keratin treatment. At ang ginamit ko naman na keratin treatment dito is Maxcara Protein Brazilian Keratin Treatment. Ibababad natin ito for about 45 minutes. Then ibababad lang siya, hindi na natin siya babanlawan. Then proceed na tayo ngayon naman sa pagbo-blow dry after natin siyang maibabad ng 45 minutes. So at this point, ayan, bino-blow dry na natin siya. As you can see, straight na straight yung hair ng ating client. Walang ka-damage
damage kahit inuna na natin yung kanyang hair color bago natin siya i-reband. So meron kasi mga nagtatanong kung pwede po ba daw i-reband yung kahukulay lang like 1 month or 2 months. Yes na yes, pwede po yan i-reband. Depende na lang po sa status ng hair. Kasi nga pwede nga i-reband yung ngayon ikukulayan natin saka i-reband. Pwede po kahit na 1 month pa lang nakakalipas ang inyong mga hair color. Pwede po siyang i-reband. As I said, depende po yan sa status ng buhok na ating i-reband. Kasi minsan, marami akong nare-receive ng mga clients ko sa salon na sinasabi na hindi daw pwedeng i-reband ang kanilang hair kasi bagong kulay lang, no? Pwede po nating i-reband yan basta healthy or hindi pa damage yung buhok ng ating client. At syempre, mga sis, sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga future clients, pumili po tayo ng legit hairdresser na talagang magkikater sa inyong mga hair. At kung magpapagawa naman kayo sa inyong mga hair, pumunta po kayo sa mga pinagkakatiwalaan yung mga hairstylist or mga salons. Alright mga sis, so this is the final result after natin gawin ang color, reband, and treatment. So as you can see, super ganda ng kanyang hair, straight to straight and smooth ng kanyang hair. At syempre, happy and satisfied na naman yung ating client dyan dahil nakuha natin yung gusto niyang hair color na matingkad and the same time, straight and smooth na ang kanyang hair. Hindi na siya mukhang krung-krung. Charis. So panoorin naman natin yung kanyang after wash result mga sis na sinend sa atin ng ating client. Bali, 2 after wash po yung ating pinasend dyan sa ating client dahil yung unang sinend niya sa atin is meron daw filter. Marami kasing nagko-comment doon na maganda daw yung buhok ng ating client at hair color dahil sa filter. So nanghingi tayo ng isa pang after wash na walang filter. Ayan, masunurin po tayong tao. Charis. So ito yung video ng ating client's after wash result after niyang mapaliguan yung kanyang hair. So kung makikita naman natin talaga dito maganda at straight yung kanyang hair, lalo na yung hair color. Pero may mga nagko-comment na maganda lang daw dahil sa filter. So nanghingi tayo ulit ng another video after wash. So ayan mga sis, yan naman yung ating second day after wash. Nanghingi tayo ng walang filter para naman ma-convince yung ating client na talaga maganda yung ating gawa. So ito na yung video. So as you can see, di ba? Straight to straight at maganda yung hair color kahit walang filter na sinasabi ng ating mga nagko-comment. Talagang sunod sa galaw yung kanyang hair, bouncy, straight na straight. At the same time, masasabi ko talagang maganda yung hair color na ginawa natin kahit hindi yan bleach. Talagang color lang po yan mga sis. And that's it for this video. Thank you for watching. And please don't forget to like and share this video. And follow our page, Chading, for more hair transformation. And this is Chading saying have a great hair day always mga sis. Until our next video. Bye!